po tayo sa area kung saan po yung mga alagang duckling na naman po natin yung aalagaan po natin. At yan nga ay mag-update nga tayo kasi nga yung mga alagang duckling natin ay magdadalawang na buwan na po sa susunod po ngayong December po. At yan nga, kaya nga dito tayo sa area kasi nga ay kulang po ako ng tao. Ho! Ah! Kulang talaga ng tao. Yung ito ko, ha! Hoo! Ay! Gaig ulo! Ha! At yan nga, mga kabebe, yung mga ganapan dito. Kasi nga po, duckling po yung inaalagaan natin na hindi po talaga natin maiiwasan na ma-stress. Yung mawawalan ka talaga ng boses, magiging paos ka po. Kasi nga po ito mga duckling natin na isang buwan mahigit po mga kabebe ay pahirapan po talaga yung pagbabantay. Lalo na ganitong ang init-init po mga kabebe, wala po tayong magawa kundi magtiyaga po sa init at ulan. At yun nga mga kabebe, kasi nga isang buwan mahigit pa yung mga alagang duckling natin, sobrang malilikot po talaga mga kabebe. Yung isang hektarya po na paglalagyan po natin ng mga itik ay hindi po magkakasya kung ikaw lang po isa ang magbabantay. Yun yung maganda din mga kabebe, kahit ilagay po natin sila sa isang area, tas yung pagkain doon ubos talaga. Kakainin talaga nila doon mga kabebe. Kahit paulit-ulit mo silang ilalagay doon, ubos talaga nila yung mga palay doon. Yung kahit anong makita na lang, kulang na lang, pati putik ay kakainin po ng mga alagang duckling pag ang duckling din natin ay mga isang buwan mahigit. Kasi nga po mga kabebe, sobrang kulit po talaga yung mga duckling. At dito muna ako mga kabebe, magpapasilong muna tayo kasi nga sa sobrang init po ng panahon ay baka ma-stroke yung puso ko. Char, anong stroke? At yun nga mga kabebe, magmamarites nga tayo sa mga duckling po natin kasi medyo mga ilang araw na din po tayong hindi po nakakapag-update po sa mga alagang duckling po natin. Nga mga kabebe, kahit ganitong area po mga kabebe, kakainin talaga nila dito mga kabebe kasi ang tawag po natin sa mga duckling ay janitor. Kasi sila yung pong taga-clearing. Kulang na lang pati suso kakainin po nila. Yun yung maganda po pag nag-aalaga po tayo ng duckling mga kabebe kasi nga hindi po tayo magpo-problema lalo na pag ganito yung area sa inyo mga kabebe. Ganyang area ka sa inyo, walang problema. Yun nga lang ay sobrang magalaw po talaga itong mga alagang duckling natin. Kaya po ay advice ko po sa inyo para naman po ay hindi masyadong stress, hindi masyadong risky yung pag-aalaga po ng mga duckling, ay advice ko po sa iyo mga kabebe, kung may balak ka ay mag-order ka online. May online na ino-order po yung net po. Yung net po yun ng para sa manok. Pero yung nangyari po kasi ay yung net na para sa manok na 100 meters ay kinating-kating ko po yon para maging maliit po siya, hindi po siya mahaba kasi nga kailangan po natin ng net talaga, lalo na po at ganitong area po tayo sa area na open po tayo mga kabebe. At yun nga, pag mainit nga po tayo, iwas stress at yung mga makakapinsala po tayo ng mga pananim, yun po yung iniiwasan natin at yung mawalan po tayo ng mga duckling. Kasi nga sa ganitong paraan po talaga mga kabebe, sobrang galaw po talaga itong mga duckling, lalo na po ay isang buwan pa po sila mahigit. Hindi po ito sila nabubusog mga kabebe. Sinasabi ko sa iyo, mai-stress ka talaga sobra sa mga duckling na ito. Kasi nga pag hinayaan mo din po ito silang kumain sa area na konti lang din po ang mangyayari po sa mga alagang duckling mo, sinasabi ko sa iyo, magiging zombie ang duckling mo. Karabitang mokobol, maging bobet, hindi sila lalaki. Kaya mas mabuti din po mga kabebe na hayaan po natin yung mga duckling natin na ganitong free range po yung
paglalagyan natin sa kanila. Kasi nga po mga kabebe, pag kinulong po natin itong mga alagang duckling natin ay magiging problema din po yun. At isa din po yung maganda dito mga kabebe, pag duckling po yung inaalagaan natin na ganitong area po, yung mga alagang itik po natin ay madali po silang lumaki, madaling tumubo. Magugulat ka na lang pag mulat mo, may morning star ka na. Hindi! Kasi nga marites ka, makikinig ka talaga. At yun nga mga kabebe, nakikita nyo naman po yung mga duckling natin. Parang hindi na po sila duckling. Parang ikaw na din. Hindi! Kasi nga marites ka. Yun nga mga kabebe, kasi nga ay itong mga duckling natin ay magdadalawang buwan na din. Malalaki na po talaga sila mga kabebe. Ang kulang na lang po sa kanila ay yung kunting balahibo na lang po sa katawan. At ito nga po mga kabebe, kasi nga ay itong itik po natin ay magdadalawang buwan na din po. Kayang-kaya na po nila sumabay sa init at ulan. Pero yun nga po mga kabebe, pag ganitong mainit din ay kailangan din po natin obserbahan yung kapaligiran natin, lalo na po yung paglalagyan po natin ng mga itik. Lalo na po sobrang init, at yun po yung iniiwasan natin, yung tubig po nila mga kabebe na paglalagyan natin. Kasi nga pag mainit nga po yung tubig dito po sa area mga kabebe, katulad po nito, tas sobrang init, at linagay mo sila dito, ang mangyayari po mga kabebe, yung mga alagang itik natin ay sobrang kawawa po. Yung maghihina po sila mga kabebe, yung hindi sila makalakad, yun po yung posibilidad po. Tas number 1 po na hindi po talaga mainitan yung mga itik natin, at yung maapektuhan po talaga ay yung mga atay nila mga kabebe, kanang muhubag. Yun talaga yun mga kabebe. Kaya itong itik po mga kabebe, sinasabi ko po ay tubig po talaga yung number 1 na kailangan po nila. At yan nga mga kabebe, ang maganda din po dito ay isang buwan na din po mahigit yung mga duckling natin ay hindi na din po tayo nagpapakain po ng feeds. Organic na po lahat ng kinakain po ng mga duckling natin. At nakikita nyo naman po yan mga kabebe, oh. Sobrang magaling na po silang kumain po, maghanap ng pagkain nila. Kasi pag linagay mo ito sila sa kulong na area, example po ay sa poultry, oo, lalaki po talaga sila mga kabebe. Pero yun nga, iba yung laki ng katawan nila kasi nga ay nakakulong. Samantalang ganito pong paraan yung gusto mga kabebe, yung mga duckling po natin ay nasasanay po na i-exercise lagi. At ito po mga kabebe, ang maganda pong itik nga igala nga po is number 1 is yung Ranger o Pateros. Yun po yung itik na magandang igala pag ganitong area mga kabebe, kasi nga ay hindi sila masyadong takot po sa kahit anong lumilipad, mga hayop na andito na nakakasabay po nila. Hindi po katulad ng itik Pinas po. Yung itik Pinas po ay konting galaw ay yun nga, takot na agad. Yun yung problema natin mga kabebe, pag itik Pinas po yung ilalagay natin dito sa area. Yun nga mga kabebe, wala naman po yun sa anong klaseng itik po. Yun nga ay depende pa din po yun sa iyo mga kabebe kung anong itik ang ilalagay mo dito. At yun nga, ang sinasabi ko lang po dito ay mas maganda po talaga na Pateros o Ranger po yung igala po natin na itik. Kasi nga, ganun din po naman yung nangingitlog din po naman sila. At yun nga mga kabebe, ito nga mga duckling ko ay mix ito. May itik Pateros po tayo at may itik Pinas din. Yun nga ay nasasanay na yung iba, kaya yun yung maganda mga kabebe, kasi dito sa open na area na to mga kabebe ay hindi na po tayo matatakot kung umulan. Kasi nga sinasabi ko sa inyo, ito po nga isang buwan mahigit na duckling ay kaya na po nila dalhin yung mga sarili nila kahit umuulan, kasi nga ay mabalahibo na po yung katawan nila. At yun nga, hindi din po natin maiwasan itong mga duckling natin ay hindi po uniform. Hindi uniform yung laki nila. Normal lang po yun mga kabebe na itong mga duckling natin ay may maliliit, may malalaki. At yun nga, kasi nga ay mga duckling ito, pahirapan po tayo hulihin yung mga maliliit. Pero yun nga mga kabebe, kaya din naman po nila sabayan itong malalaki. Darating din po yung araw na lalaki din po ito sila. Importante po ay sanay na din po sila kumain po ng organic po na pagkain. Sa 2 buwan po mga kabebe, darating din po tayo dyan at
ipapakita ko po yung paraan po ng paglalagay po namin ng palatandaan sa mga alagang itik natin po. At yun po yung aabangan natin kasi nga importante talaga yon. Katulad po nga ngayon mga kabebe, dito po sa area namin, dito po sa probinsya po ng Bukidnon ay marami po talagang nag-aalaga po ng itik. At yun nga, importante po talaga na lagyan po natin sila ng palatandaan at kailangan din po natin na gumamit po ng net. Hindi lang po dito na area mga kabebe para naman po ay hindi masyadong risky yung pag-aalaga natin. Dapat ay sabayan po din natin ng net at yun ang nakaganda dun ay konti lang po yung tao na mag-aalaga po ng mga alagang itik natin kasi nga ay may net po tayo. At yun nga mga kabibe, itong mga duckling natin, sobra na pong makukulit kahit ngang busog na po ay kailangan pa din po maghanap sila ng pagkain. At yun nga, pag ganitong oras na po mga kabebe, mag-alas 9 or alas 10 or lalo na pag tanghaling tapat, itong mga alagang itik po talaga natin ay maghahanap na po ito sila ng area na malamig. Kasi nga mga kabebe, itong mga alagang itik natin, mainit po talaga yung katawan nila. Kasing hot mo o kasing hot ko. At yun nga mga kabebe, nakikita nyo naman yung mga duckling natin yon, yung nabobulol-bulol na yung duck girl nyo. Papunta na po sila doon mga kabebe sa may tubigan. Pupuntahan natin mga kabebe at sisilipin natin yung area na doon. At yan na nga po yung mga alagang duckling po natin mga kabebe. Ito po yung maganda mga kabebe pag ilalagay po natin sila sa matubig po na area. Kasi nga ang dali po talaga nilang tumubo. Tas yung mga balahibo nila mga kabebe, sobrang kintab po talaga. Yung iba po nating mga alagang duckling ay andun pa din po na area ay hindi pa din po pumupunta dito. Pero yung iba mga kabebe, kahit hindi mo yan sila sabayan o abugin papunta dito, pag lagi na sila dito na area ay sila na kusa ang pupunta. Yun nga lang po mga kabebe, todo bantay po kami kasi nga dito na area may mga tanim na din po, kaya ay yung sinasabi kong net, yun po yung ginagamit natin para naman po ay yung mga alagang duckling natin kahit anong galaw po nila ay hindi po tayo makapinsala sa pananim po dito na area. At yun nga mga kabebe, kasi nga itong mga itik natin ay sobrang mainit na po, naghahanap po sila ng area na malamig, yung hindi po yun sila mainitan. Yun po yung maganda dito mga kabebe, lalo na ilagay po natin sila sa open po na area. At yun nga mga kabebe, kasi nga andito tayo sa open area, ito yung maganda, number one talagang nakakatipid po tayo. At ito nga po mga kabebe, paulit-ulit, magpapasilong muna yung duck girl nyo. At yun nga ay baka ma-extend pa yung pagpapangitlog po nila mga kabebe. Imbes na 6 months naging 9 months po. Yun po yung problema mga kabebe, pag yung mga alagang itik mo po ay kulang sa kain. Magre-resulta po yun sa darating na pangingitlog po nila. Kaya nga po hanggat maliliit pa po sila ay pakainin mo talaga sila ng pakainin mga kabebe, para yung pagdating ng araw mga kabebe, 5 to 6 months ay makakabuo na po sila ng similya. Yun po yung hinahanap natin mga kabebe, similya po, para makaitlog po yung mga itik po natin. Yun sa atin mga kabebe, pag may mga lalaki tayo, isa din po yun na maganda mga kabebe, kasi nga ay nakakabuo po talaga tayo ng maraming similya. Samantalang po kung sa sobrang taba po, pinapakain lang po natin ng feeds yung mga alagang itik, oo, nangingitlog po sila. Pero yun nga ay manipis lang po yung itlog nila at hindi po katulad ng pangingitlog po na kumpara po sa organic po na pagkain. Yun lang din yung maganda sa mga duckling mga kabebe, pag mangitlog po ay hindi ko naman masasabing sabay-sabay po talaga sila mangitlog. Kasi nga po yung mga duckling, hindi naman po kasi yan sila uniform. Ibig ko pong sabihin, hindi uniform, hindi po sila pareha ng laki. May mga duckling din tayo na maliliit, kasi nga hindi din natin yun maiiwasan mga kabebe na yung mga alagang duckling natin ay pareha-pareha po ng laki. Normal lang po yun na may maliliit. Baka po ay kung nagbabalak kang magduckling tas magugulat ka na lang ba't ang liliit yung iba, tas yung iba ay sobrang
sobrang laki na pag-iwanan na yung mga maliliit. Normal lang po yun mga kabebe na may mga maliliit talaga. Kaya sa unang itlog po talaga ng mga duckling mga kabebe, ay duckling, ng mga itik po na naging duckling po at yun nga nagdalaga at nangitlog na, hindi po talaga totally po ay sabay-sabay po yan sila nangingitlog. Kasi nga po, yun po yung mga dahilan. Sa ikadalawang batch po na pangingitlog po mga kabebe, doon mo pa makikita yung buwelo ng itlog po ng mga alagang itik po natin. At yan nga mga kabebe ay pupuntahan nga natin yung mga duckling natin kasi nga ako yung duck girl ng Bukidnon. Umaambon po mga kabebe kasi nga kulang ako sa tao ngayon. Yung 3 tao ko po ay doon ko po linagay sa kabilang area, doon sa mga itik ko pong nangingitlog. Kadahilanan po mga kabebe kasi nga ay kulang yung net na ginagamit ko at dito nga area marami nga pong ang tanim na palay at nakakatakot po makadamage tayo mga kabebe kasi nga yun na makadamage ka 6,000 malaki na yon kaysa naman hindi makadamage yung itik natin maganda na yon. At yun nga mga kabebe, pupuntahan nga natin yung mga alagang duckling natin, kamustahin natin yun at baka ano nang pinanggagawa nila sa buhay. Pupuntahan natin. Woo! Ah! 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 Oh! Ah! Ah! At yun nga mga kabebe, dito na nga tayo sa area kung saan yung mga alagang itik natin ay chill na chill. Yun nga mga kabebe, hindi ko po alam kung saan yung ibang itik po natin. O, mayroong isa dito. Ito po yung nakakatakot mga kabebe pag ganito. Malagay sila sa kanal, tas hindi mo na mapansin sure ball, dead ball. Ubos yung itik mo. Yan mga kabebe, yung itik natin, yung mga, malalaki na po sila. Mamaya po ay hawakan natin yung mga duckling natin, kung duckling pa din ba. At dito nga yung ibang itik natin mga kabebe, dito na area yan. Titignan natin kung anong sitwasyon kasi ganito nga mga kabebe kasi nga ay wala akong kompetensya dito, malawak yung area. Ito din po yung maganda talagang sinasabi ko, pag malawak yung area mo tas ganito, okay lang na iwan-iwan mo yung mga alagang itik mo kasi kakain talaga yan sila. Kasi dito po sa marami pong mga bahay-bahay din po dito. Yan. Malawak yung area na pinaglagyan ko sa mga alagang itik ko mga kabebe. Hanggang doon. Yan. Iikutin nila yan mga kabebe hanggang doon sa makikita mo yung bahay ko doon. Bahay ng itik ko. Hanggang doon yung pastulan ko. Yan. Hinahayaan ko yan sila kabebe na mag-ikot-ikot dito na area. Diyan. Pero doon banda mga kabebe, linagyan ko ng boundary. Linagyan ko ng net para naman po ay hindi sila makatawid doon. Para hanggang doon lang sila sa may hanggang doon lang sila. Yan, iikutin nila yan mga kabebe. Yan sila. Hayaan mo lang yan sila dyan. Relax na relax. Yun nga lang mga kabebe, pag ganun ay hindi talaga maiiwasan na minsan ay may naiiwan. Kasi nga, sobrang lawak po ng area mga kabebe na pinaglalagyan ko po ng alagang duckling ko po. Free po talaga silang gumagalaw-galaw. Kaya yun po yung mahirap mga kabebe pag ang liit po ng pasensya mo at ang mangyayari po talaga ay mawawala po talaga yung mga alagang itik mo. Pero sa amin mga kabebe, yun nga, ganitong alas 4 na po talaga ay rurubingin po namin yan isa-isa hanggang doon. Iikutin namin yan. Hahanapin namin itong mga duckling namin kung saan na po yan sila nagpupunta. Kasi nga itong mga duckling nga natin, hindi talaga maiiwasan mga kabebe na kung saan yung tubig ay doon talaga sila. Hindi po ito sila nabubusog. Tignan nyo naman po itong mga duckling ko mga kabebe. Konting-konti lang po sila dito na area. Hindi ko po alam kung saan yung iba. Hahanapin ko pa po kung saan nga yun. Yan nga mga kabebe, pag ganito nga free range po yung paglalagyan po ng mga alagang itik natin, yung makakagalaw sila ng
magandang galaw, yung makakilos sila ng gusto nilang kilos, yun yung maganda mga kabebe. Tas dito mga kabebe, ito yung sinasabi kong area, matubig, tas hindi masyadong mainit. Ito po yung gusto po ng mga alagang duckling po natin. Yan po, titignan natin. Dito na part kasi yung mga duckling natin ay andito din. Yan. Tignan mo mga kabebe, relax na relax lang po yung mga alagang itik po natin. Ayan. Nakikita nyo naman po, nakakatuwa lang mga kabebe na yung pag-aalaga po talaga ng duckling, yung minsan ay na-stress, nakakainis, nakakapagod. Pero yun nga mga kabebe, pag makikita mo talaga mismo yung pag-aalaga mo at makikita mo yung resulta ng mga paghihirap mo, ay mawawala lahat ng pagod mo. At yun nga mga kabebe, sobrang maliliksi na nga yung mga alagang itik natin. Malalaki na po sila. Pwede na po natin hindi sila tawaging mga duckling. Pero yun nga kasi nga isang buwan pa lang po sila, ganun pa din yun. Pero yung maganda doon mga kabebe ay yung mga balahibo po nila ay konting-konti na lang talaga ay mapupuno na lahat yung katawan nila ng balahibo. Yung dito na lang sa may pakpak nila mga kabebe, may mga part doon na hindi pa medyo tumubo, tas banda dito sa may pitan nila banda, tas dito sa may legs nila, yun po yung hindi pa masyadong tumutubo. Yun nga mga kabebe, may mga lagang duckling pa din tayo na maliliit. Kasi nga hindi natin yun maiiwasan mga kabebe na yung mga bubwit na pag-iwanan. Pero ganun talaga yun mga kabebe. Ganun talaga yung mga pag-aalaga po ng duckling. Hindi po yan sila uniform. Yung importante po ay alam na din po nila sumabay kumain katulad po ng mga malalaking itik po natin. At yan nga po mga kabebe. At yun nga po mga kabebe ay 4 na araw na lang po para birthday po yung mga alagang duckling natin. Kasi nga ay magto 2 months na po sila. Yung mga nakarang video ko po mga kabebe ay 2 weeks pa lang po yung mga alagang duckling po natin ay sinakay na po natin sila sa Bunggo. Kasi nga inilipat na natin sila sa ibang area o trinabel po natin. Yun nga lagi kong sinasabi, kung saan nga yung ani ay andon din po kami. At yun nga yung buhay na pinili natin sa ganitong hanap buhay po na gala po yung mga alagang itik natin. Parang fiesta po palagi yung buhay, kung saan yung fiesta ay andun din po kami. Ganon din yung buhay po ng mga alagang itik po natin mga kabebe. Baka nga sa susunod mga kabebe, ngayon next week po ay baka ililipat po natin itong mga alagang itik natin na nangingitlog, pati na din po yung mga duckling po natin. Kasi nga dati po 2 weeks pa nga lang yung mga duckling natin ay sinakay na nga natin sila sa sasakyan Bunggo. Pag kinabukasan nun, ika 15 days ay sinabak ko na agad-agad sila sa kapalayan. Ngayon po ay magdadalawang buwan na po yung mga alagang duckling natin ay marami na po yung mga pagbabago. Lalo na po dito sa area po dito mga kabebe ay sobrang lawak po ng area nila at nagagala po nila kung saan sila gagalaw, nakakakilos po sila. At yun nga, ngayon po ay nakikita nyo itong itik po natin na magdadalawang buwan po mga kabebe. Nakikita nyo hanggang sa ulo, dito sa pakpak niya, dito sa may katawan, puwitan niya. Nakikita nyo naman po mga kabebe na halos mabalahibo na po lahat ng katawan po ng itik po natin na magdadalawang buwan. At ito po yung resulta mga kabebe, kasi nga ay iginala po natin sila dito sa open na area po. Yun po yung maganda mga kabebe, lumalaki po yung mga alagang duckling natin na hindi po tayo naglalabas po ng pera. Basta may sipag, tiyaga at diskarte lang po tayo mga kabebe, mabubuhay po talaga itong mga duckling natin. At pagdating po ng araw ay may aanihin ka pong malaki-laki na hindi mo na kailangan na mamoblema para bawiin yung perang inilabas mo para sa kanila, kasi ay sobra-sobra yung ibibigay pa nila sa iyo mga kabebe. At yun nga mga kabebe, baka sa susunod na linggo nga ay ililipat nga po natin itong mga itik natin na nangingitlog, pati na din po itong mga duckling natin. At yun nga, kung saan man lugar yon ay aabangan po natin. At yun nga mga kabebe, ako nga pala yung
nagbabantay nga ngayon. Ako nga pala yung duck girl ng Bukidnon, ang nagsasabing magandang buhay po sa lahat. Thank you for watching.